po sa ating lahat. Muli ating pong papurihan, pasalamatan nating Panginoong Diyos na tayo po ay ligtas sa ating kanya-kanyang mga tahanan, lalo na po sa kumakalat na virus sa mga panahong ito. Okay, so ngayon mga anak ay tayo po ay nandito na sa ating pang-apat na chapel period at ating pinag-aralan ang 28 fundamental beliefs. So ngayon, last chapel period ay ating pinag-aralan ang patungkol sa Godhead. So ngayon po ay ating pag-aralan ang patungkol naman sa God the Father. So God the Father is frequently misunderstood. So makikita ninyo mga anak sa ating kapanahunan ngayon, maraming hindi nakaunawa ng mga bagay na patungkol sa Diyos Ama. Bakit? Ang niisip nila na itong God the Father ay iisa lang at saka itong God the Son. Ibig sabihin, iisang persona. Iisang persona. Ngunit, ating makikita sa ngayon na ito ay hindi lang isang persona. Hindi lang isang persona itong God the Father at saka God the Son. Kundi yung God the Son ay iba sa God the Father. So ngayon, ating titingnan sa Old Testament. The Old Testament describes the Father in the following terms. Una, a God of mercy. So, maraming mga description sa Old Testament about sa Diyos. Bakit? Kasi nga, ang Panginoon ay hindi nila nakikita, hindi nakikita ng mukhaan ng mga tao during the Old Testament times at maging sa New Testament. Bukod na lamang doon sa ating Panginoong Hesus. So, dahil hindi ito nakikita, ngunit ito ay dinidescribe kung ano ang kanyang karakter. Kaya nga nung kay Moses ay nung gusto niyang makita ang Panginoon, ngunit ang sabi ng Panginoong Diyos, walang tao na makakakita sa akin at siya ay mabubuhay. So ibig sabihin, nung nagkasala ang tao, ay talagang hindi na natin pwedeng makita ang Diyos sapagkat tayo'y mamamatay kung ating makita ang Diyos. Bukod lang kay Adan at kay Eva during that time, nung sila pang dalawa dito sa sanlibutan, perfect pa ang lahat, walang kasalanan. So, mukhaan, harap-harapan ay nakita nila at nakausap nila ang ating Panginoong Diyos. So, a God of mercy. So, makita natin dito ang ating Panginoong Diyos ay isang Diyos na maawain. Ito ang description ni Moses nung kanya nakita ang Diyos. Nagpakita ang Diyos sa kanya doon sa burning bush. Ngunit, hindi niya nakita mukha nito, ngunit kanya itong dinidescribe kung anong karakter meron ang Diyos. Kaya sabi dito ni Moses, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in the goodness and truth. So makita natin yan sa Exodus 34 verses 6 and 7. So makita natin dito mga anak na talagang dinidescribe nila kung anong katangian meron ang Diyos. At isa nga ito, ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay maawain sa kanyang mga nilalang. Okay, pangalawa, a covenant God. So makita natin sa Biblia, lalo na sa Old Testament, ang Diyos ay nakikipagtipan sa kanyang mga tao. Kaya nga, mayroon ng isa sa mga pangalan niya, ay Yahweh or Jehovah, ang translation nito sa English, na ang ibig sabihin ay Diyos na nakikipagtipan. Kaya nga isa sa kanyang mga attributes ay Diyos na nakikipagtipan. Okay, then a Redeemer God. So makita ninyo sa Old Testament din, nung ang Israelites ay nandoon sila sa Egypt, naging alipin, pinahirapan sila sa Egypt. Ang hirap ng ginagawa nila, lahat ng mga mahirap na gawain ay gawain ng mga Israelites. So nung sila naging slave sa Egypt. So ang ginawa ng Diyos, dahil ang Diyos ay Diyos na tagapagligtas, kanyang iniligtas ang Israelites mula sa slavery. So makita natin dito ang isang karakter ng ating Panginoong Diyos, a Redeemer God. At lalo na sa ating kapanahunan ngayon ay atin din nakikita kung paano ang Diyos nagliligtas. At mamaya ati pa niyang mapapag-aralan mga anak. Then, a God of refuge. So, sa lahat ng panahon, mga anak, alalahanin ninyo lagi na may Diyos kayo na masasandalan.
Kung ang tao ay minsan hindi nyo masasandalan, lalo na yung mga kaibigan, alalahanin nyo lagi na mayroong Diyos tayong laging tapat na pwede nating masandalan sa lahat ng panahon. Then, a God of forgiveness. Makita nyo sa panahon ni King David, siya nagkasala ng adultery. Ay kanyang kinabit itong asawa ng isa sa kanyang mga sundalo. Ngunit, makita ninyo, kahit sa bigat ng kanyang kasalanan, sa Psalm 51, verse 1 and 11, makita nyo dyan, na si David ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Siya nagsisisi at ang Diyos ay nagpatawad sa kanya. So yan ang isa sa mga attributes ng ating Panginoong Diyos, na kung tayo ay nagre-repent sa ating kasalanan, ang Diyos ay tapat upang tayo ay patawarin. Then, a God of goodness. So makikita nyo, kahit siya ay a God of goodness, ngunit bakit mayroong maraming mga judgment na nangyari sa Old Testament? May mga pinaparusahan nang dahil sila ay sumuway. So, atin din titingnan na ang isa sa attributes din nating Panginoong Diyos ay a God of justice. Kasi nga, gusto niya ang lahat ay pantay-pantay. Okay? Then, a God of faithfulness. So, makita ninyo mga anak, ang Israelites, pag inyong titingnan ang history ng Israel, sila ay palaging tinutulungan ng Diyos. Mula sa Egypt, nung sila lumabas, pinakita ng Diyos kung gaano ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa Israelites. Hinati niya ang dagat, ang Red Sea para makatawid ang mga Israelites, at marami pang kamangha-manghang mga bagay na ginawa ng Diyos sa Israel. Ngunit, makita ninyo, sa kabila ng yon, kabutihan ng Diyos na ipinakita sa kanila, ang Israel ay palaging tumatalikod sa ating Panginoong Diyos. So makita ninyo, parang makita natin ay walang utang na loob. Sa pagkatapos nila silang tulungan, ang igaganti nila ay pagtaksil, pagsamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. So ang hindi nawawala, alam nyo, ang hindi nawawala na kasalanan ng mga Israel, itong pagsamba ng mga ribulto, mga Diyos-Diyosan, ibang mga Diyos. So makita ninyo, kahit palagi silang pinalahanan ng Diyos patungkol dito, ngunit patuloy sila doon nahuhulog, doon sa pagkakasalang yun, pagsamba ng mga ibang Diyos-Diyosan. Ngunit, dahil ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mapagmahal, makita ninyo na kahit ang mga Israel ay palaging tumatalikod sa Diyos, ngunit ang Diyos ay palaging naging tapat sa kanila, nagmahal sa kanila, lagi pa rin silang pinapatawad ng Panginoong Diyos pag sila'y bumalik sa ating Panginoon. Okay, a God of salvation and vengeance. So makita natin dito mga anak, lalo na sa huling kapanahunan, ay mayroong judgment na mangyayari. So kung ano ang ating ginagawa, kung ito man ay mabuti, then mabuti din ang magiging reward natin. Pero pag tayo ay masama, tayo hindi naglingkod sa ating Panginoong Diyos, tayo hindi nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, ang magiging kabayaran din ito ay kamatayan. Kaya nga sabi doon sa Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Then, a Father God. So, makita natin dito mga anak, talagang ang Diyos, ang siyang ating Ama. Pag makita ninyo sa Deuteronomy 32 verse 6, ang sabi dito ni Moses, is he not your father who vowed you? So makita natin, ang Ama ang siyang nagligtas sa kanila mula doon sa Egypt. So palagi itong pinaalala sa kanila ng Diyos. Through redemption, God adopted Israel as His child. Isaiah wrote, O Lord, You are our Father. Isaiah 64 verse 8. So ang sabi ni Propeta Isaiah, ang Diyos ay ating Ama. Then, ang sabi ni Propeta Malakay, through Malakay, God affirmed, I am the Father. So makita ninyo, ang Diyos ang siyang ating Ama. So, ngayon, ating titingnan ngayon sa New Testament. Medyo mas specific pagdating sa New Testament. So, sabi dito, the Father of all creation. So, mga anak,
Bakit sinasabing na Father of all creation? Kasi siya ang ating manlalalang. Siya ang ating manlalalang. Lahat ng mga bagay sa sanlibutan, ang Diyos ang originator ng lahat. Kaya nga sabi ng kanta, 2 beses nang ikay akin. Diba? Bakit 2 beses? Dahil ginawa ka ng Diyos nung una, nilalang ka, pagkatapos binayaran ka pa. Nung ang ating Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ay talagang dahil para tayo maligtas. So sa pamamagitan ng paglalang, ang Diyos ay naging nating Ama, at sa pamamagitan ng pagliligtas, ang Diyos ay naging din nating Ama. So 2 beses nang ikay akin, sabi ng kanta. Okay. The Father of all believers. So, siyempre, kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, ikaw automatic ay isa sa mga isa sa mga niligtas na ating Panginoong Diyos. At sa pamagitan nun, ang ating Panginoong Diyos ay naging nating Ama. At makita natin, una nga, dahil nga siya ang ating manlalalang, so kinilala din natin siyang Ama. So itong father-child relationship na ito mga anak, ito ay individual. Individual, hindi ito isang grupo. Dahil ang Diyos ay nagano sa isang grupo, sa Israel, ay sila lang ang anak ng Diyos. Kundi, kung sino man ang nanampalataya sa Diyos, kung sino man ay may personal na relasyon sa Diyos, so ito ang tinatawag na father-child relationship. Okay. Then Jesus reveals the Father. So ngayon, makita natin dito sa New Testament, maraming binanggit dito na ang Diyos anak na ating Panginoong Hesus ay kanyang inihayag. Inihayag niya ang Ama. Kaya nga sabi dito, Jesus, God the Son, provided the most profound view of God the Father when He, as God's self-revelation, came in human flesh. So ito ang ating Panginoong Hesus, yung self-revelation, nung siya pumunta dito sa lupa, nagkatawang tao, para ipakita kung ano ang pag-ibig ng Ama, kung ano ang karakter ng kadyusan. John states that no one has seen God at any time. The only begotten Son has declared Him. So wala daw nakikita sa Ama, kundi ito lang ay inihayag sa pamagitan ng anak. Jesus said, I have come down from heaven. John 6 verse 38. He who has seen me has seen the Father. John 14 verse 9. To know Jesus is to know the Father. So makita natin dito mga anak, itong karakter ng anak, attributes, ay kung anong nakikita natin sa Kanya, yun din ang nakikita natin sa Ama. Kasi nga siya pumunta dito sa lupa upang ihayag, ang karakter ng kadyusan. Isa yon, upang ihayag, para makita niya natin kung ano ang layunin, ang karakter o attributes ng God the Father. So, makita nyo dito mga anak, kung ano daw ang nakikita natin. Kaya nga itong John 14 verse 9, ang tanong ni Philip, ipakita mo sa amin, ang Ama. Ngunit, ang sabi niya, matagal yun na akong kasama, hindi nyo pa rin nakilala ang Ama. So, ang dugtong niya dito, kung sino man nakakita sa akin, ay nakakita rin sa Ama. So, ibig sabihin nito, kung ano ang karakter na meron nating Panginoong Hesus, ay ganun din ang Ama. A God who gives. So, ang Diyos para natin ay mapagbigay na Diyos. Bakit? Kasi nga, isipin natin na ang lahat ng tao sa sanlibutan ay tinubos ng Diyos sa pamagitan ng pagbigay ng kanyang bugtong na anak. So, makita nyo dito mga anak, nag-isang anak, ngunit ibinigay niya para sa buong sangkatauhan. So, makita nyo dito kung gaano ang pag-ibig ng Ama sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Kaya nga, God of love. So, ito ang paboritong tema ng ating Panginoong Hesus ay ang pag-ibig. Bakit? Mula pa sa langit,
ito na ang pinaka-general law. Ha? Itong pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Yan ang pinaka-general, pinaka-summary ng kautusan. Mula pa sa langit, andun na ang kautusan ng pagmamahal. Dahil ang ating Diyos ay siya ang Diyos na mapagmahal. Ating tingnan mga anak. Kung inyong titingnan ang mga parable ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Luke 15, makita niyo diyan na kung ang sabi doon, ang parable nagsasabi na mayroong 100 na tupa. At sa 100 na ito na tupa, mayroong isang nawala. Ngunit iniwan niya ang 99 para hanapin itong isang nawala. Ang isang nawala, ito ay simbolo sa ating sanlibutan na nawala o nahulog sa pagkasala. At kaya pumunta ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ipinadala ng Ama para tayo magkaroon ng kaligtasan at maibalik muli sa pastulan. So makita ninyo dito mga anak kung gaano kaganda ang isa sa mga karakter o attributes ng ating Panginoong Diyos. Doon sa the prodigal son, ang prodigal son, makita niyo sa parable, umalis ang anak. Umalis ang anak. Ngunit nung ito'y bumalik sa kanya, ay talagang miss na miss ang anak niya. Welcome na welcome at sinalubong niya ito dahil na miss niya ang anak niyang nawala. So makita niyo dito mga anak kung gaano ka-concern ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na nawawala. Nawawala. Kaya makita ninyo mga anak na ang isa sa mga karakter nito ng Diyos ay na ipakita sa pamagitan ng pagkatawang tao ng ating Panginoong Hesus at namatay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo matubos mula sa kasalanan. So, makita natin dito kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Ama sa bawat isa sa atin. So, marami sa Biblia na binabanggit na itong Ama, itong Ama ay iba kaysa sa anak, lalo na sa New Testament. Makita ninyo doon sa Matthew 3, makita nyo doon sa baptism ng ating Panginoong Hesus. Nung siya binautismuhan, may tinig sa langit, itong Ama. Ang Ama ay nagsasabi, ito ang aking bugtong na anak. At nandoon ang anak, binautismuhan. At nandoon din ang banal na espiritu, nag-anyong sa kalapati at doon dumapo sa kanya. So makita ninyo mga anak, ang tatlong persona ng kadiyusan ay nandoon. So makita natin, hindi lang isang persona. Doon sa Garden of Gethsemane, nanalangin ang ating Panginoong Hesus, nanalangin siya sa kanyang Ama. So ibig sabihin, kung siya ang Ama, paano siya manalangin? Sabi niya, Ama, ay siya din pala ang Ama. So ibig sabihin, mayroong Ama na sa langit na kanyang dinadalanginan at nandoon ang anak na nananalangin. So makita natin dito na mayroong Diyos Ama na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Na ito'y naihayag sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. So pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. Ingat kayo sa maghapong ito.